Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa ating mabuting balita, maririnig natin ang ating Panginoong Hesukristo, tinutukoy niya ang kanyang sarili bilang isang doktor, isang manggagamot ng mga may sakit. Pero ang sakit na ginagamot o hinihilom ng ating Panginoon ay hindi lang ang sakit ng pangangatawan, kundi ang sakit ng kaluluwa, ang kasalanan. Isang ugat ng sakit o karamdaman natin ay ang mga tinatago nating pagkakasala, ang ating pagkukulang sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman kapatid, kung gusto mong gumaling, umpisa natin sa pagsisisi, sa pagpapakumbaba, sa pagbabalik loob sa Diyos. Hilingin natin ang kanyang tulong, naway patawarin tayo sa ating mga nagawang kasalanan at tulungan din tayong makaiwas sa mga tukso ng demonyo para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Buksan natin ngayon ang ating isip at puso sa Kanya, tayo bumalik at magbalik loob sa Diyos. Sama-sama nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami mapagsalanggalang at upang kami may pagsanggalang. Iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakainin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak ng mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madaramay ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko
sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siyang tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sinabi ng poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanang nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Kasalo rin niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang eskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan? Sinagot siya ni Jesus, hindi nangangailangan na manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kung hindi ang mga makasalanan upang magsisi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Tanong ko lang po, anong mararamdaman mo, halimbawa, kung yung asawa mong matigas sa ulo, kung yung asawa mong pasaway, kung yung asawa mong babaero ay biglang titigil sa masamang ginagawa niya at finally, magiging tapat na siya sa iyo. Anong pong mararamdaman niyo? Hindi ka ba maiiyak? Anong mararamdaman mo? Kung yung umutang sa iyo na para bang nagtatago sa ibang planeta, finally, magbabayad na. At hindi lang nagbayad sa iyo, binigyan ka pa ng regalo. Hindi ba mapapasigaw ka sa tuwa? Anong mararamdaman mo kung yung anak mong pasaway, yung halos na ikabaliw mo na
sa kakasermon, ay uuwi na, yayakap sa'yo, at magsasabi sa'yo, Ma, Pa, sorry ha, promise, magbabago na ako. Aba, hindi ka ba magpapaparty? Hindi ka ba magagalak? Mga kapatid, iyan ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang nararamdaman ng langit. Kapag merong makasalanang nagsisisi at nagbabago. Kapag ang naliligaw ay nagbabalik loob sa Diyos, nagdidiwang ang mga anghel, ang mga banal. Remember this, heaven celebrates not perfection, but conversion. Sa ebanghelyo po natin ngayon, narinig po natin tinawag ni Jesus si Levi, si San Mateo, isa pong tax collector. At nung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo, alam naman po natin, ang mga tax collector, notorious sinners, mga mandaraya, mga makasalanan, mga traidor ng bayan. Pero anong ginawa ni Jesus? Iniwasan ba niya itong makasalanan? Hinusgahan ba niya? Sinigawan ba niya? Sinermonan ba niya? Ang ginawa daw ng ating Panginoon, sabi sa mabuting balita, pagkakita niya kay Levi, tinawag niya. At ang mas nakakagulat, kumain pa si Jesus doon sa bahay ni Levi kasama ang mga makasalanan. Kaya nga po naiskandalo ang mga Pariseo at mga Eskriba. Kasi ang paniwala nila, kapag ikaw ay lumalapit sa mga makasalanan, nahahawa ka sa kanilang ugali, sa kanilang kasalanan. At sumagot daw po si Jesus sa kanila, hindi ang mga malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kung hindi ang mga may sakit. Mga kapatid, hindi po pumarito si Jesus para sa mga feeling perfect. Pumarito ang ating Panginoong Jesucristo para sa mga sugatan. Pumarito ang ating Panginoon para sa mga naliligaw, sa mga nalilito, para sa ating lahat. Pero ito po ang tanong, kailan kaya magbabago ang taong makasalanan? Kailan kaya magpapakatino yung taong matigas ang ulo? Kailan kaya magpapakumbaba at magbabalik loob sa Diyos yung taong nakasakit sa iyo, yung taong pinagdarasal mo, yung asawa mo, yung anak mo, yung kapatid mo, o baka ikaw mismo? Kailan kaya mas lalapit ka at nanaisin mo ng magpakabuti at magpakabanal? Only you know. Only they know. Only God knows. Pero maniwala ka, kapatid, God is always working quietly to touch the hardest hearts. Habang akala mo walang nangyayari, ang Diyos kumikilos, nakatago, tahimik. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Destroying a life takes a moment, but healing a heart takes a lifetime. Madali lang po sirain ang pamilya. Madali lang pong sirain din ang tiwala ng iba. Madali pong mahulog sa tukso at sa kasalanan. Pero ang paghihilom, matagal po yung proseso. Ang paggagamot ng sugat, isa pong matagal na paglalakbay. Kaya, huwag kang magmadali, huwag kang mainip, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil kahit matagal man, merong ginagawa ang Diyos para magbago, para bumuti yung tao. God is not finished with us yet. Alam niyo po, gustong-gusto ko yung isang linya, ang sabi, what the heart repeats, the heart heals. Kapag paulit-ulit na bumabalik yung masasakit na kahapon, ang ibig sabihin lang yan ay ginagamot, hinihilom ng Diyos. Kaya nga, mahalaga din po na kailangan paulit-ulit din nating pinipili ang tama. Kahit na mahirap, unti-unti gagaling ang puso mo. Amen?
At ito po ang magandang balita. Hindi naman tumitigil ang Diyos. Hahabulin ka niya sa kanyang pagmamahal. Kakatukin niya ang iyong konsensya. Aalukin ka niya sa kanyang awa. Pero para bumilis ang iyong pagbabago, ang paghihilom ng puso mo, kailangan tulungan mo din ang Diyos. Amen? Paano? How can we help God when God is helping us? Please, stop justifying your sins. Stop delaying your conversion. And stop saying, tomorrow, bukas na lang. Remember, God never gets tired of forgiving. Ang napapagod lang naman ay yung taong ayaw magbago. Amen? Minsan, meron po mga taong nagsasabi, Father, matigas na po ang puso niya. Wala na po tayong magagawa. Ako po, suko na po ako. Na kapatid, wala pong pusong mas matigas kesa sa bato. Pero tandaan niyo po, kahit po ang bato, nahuhubog po ng patak ng tubig. Tingnan niyo po ang bundok. Makikita niyo po saan dumadaan yung tubig dyan. Ganyan po ang grasya ng Diyos Tahimik, tuloy-tuloy, pero makapangyarihan. Mga kapatid, kung merong isang makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, magkakaroon po ng pagdiriwang sa langit. Magpa-party ang mga anghel, ang mga santo. Ang tanong ko po sa inyo, kailan magpa-party ang langit para sa iyo? Huwag mo nang hihintayin na mahuli ang lahat bago ka magbago. Gawin mo ngayon na. Now na. Naghihintay si Jesus. Yung tawag niya ay hindi lang para kay San Mateo. Yung tawag niya ay para sa bawat isa sa atin. Kaya lumapit ka na. Wala namang mawawala sa'yo. Mas marami ka pang matatanggap. Hindi po ba? Meron pong isang bata na dumaan po sa gubat. Pero bigla, nauhaw siya. Gusto po niyang uminom ng tubig. Buti na lang, meron po siyang nakitang batis doon. Pero pagkakita po niya, ito po ay puno ng putik ng dumi. Hinawakan po nung bata. Lalo pong dumumi. Gumalaw po yung putik. Lalo pong lumabo yung tubig. Meron po napadaan ay isang magsasaka. Nakita niya yung bata. At sinabihan yung bata, kung gusto mong mas luminaw yung tubig, iwanan mo lang. Hayaan mo muna. At pagkalipas po ng ilang saglit, bumaba yung dumi at nakainom po yung bata. The lesson is, remember my dear friends, that conversion needs stillness. Healing happens when you stop struggling against grace. Gusto kang basbasan ng Diyos Binibigyan ka na ng grasya. Pero ang kasalanan, ikaw, nilalabanan mong Diyos. Di po ba? Mga kapatid, marami sa atin nagmamadali kasi sa pagbabago ng mga taong nakasakit sa atin. Pero mga kapatid, hayaan lang natin sila. May pinagdadaanan sila. Maniwala ka. Gusto din naman nilang magbago Pero hirap na hirap lang sila. At maniwala ka at magtiwala ka, binabago din sila ng Diyos. Kailangan lang nila ng oras at ng panahon. Habang hinihintay natin ang pagbabago ng iba, bakit hindi mo subukan? Baguhin mo muna ang iyong sarili. Di po ba? Dahil ang pagbabago ng mundo ay nagsisimula sa iyo. Amen? Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Naway, huwag tayong magsawang maghintay kamukha ni Jesus para sa pagbabago ng iba. At naway, bigyan tayo ng lakas ng loob na baguhin muna natin ang ating sarili para sa ikaliligaya ng Diyos. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ang ating dasal at ang lahat ng nagpapadala ng dasal sa ating banal na misa, pinagdarasal din po natin ang ating mga kapatid na may sakit. Dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin.
Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag nakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pakinggan mo kami at panalangin ng aming mga minamahal. Naway, pakinggan mo din at sagutin ang panalangin ng mga kapatid naming nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Gabayan mo kami pabalik sa iyo. Ang lahat ng ito'y aming hiling sa pamamagitan ng makapangyarihang ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahaing ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ipagpapatawad ng mga kasalanan at sa ipagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon.
para sa pagdiriwang na muling pagkabuhay sa isa ng iyong anak na minamahal. Amin inilalaan ang panahon, talino't yaman para ganapin ang iyong kalooban na ang kapwa-tao ay lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayuang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose,
ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I need. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me, Lord, for you are my life. Oh, I need you, Lord Jesus, in this night of exile. Stay with me, Lord Jesus, in the breaking of the breath of darkness, disperses all darkness. The force that sustains me, the unique joy of my heart. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin. At may taguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo ngayon, ilagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin ang the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me, root out any unhealthy and abnormal cells, open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new and diseased areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Padre Pio of Petralcina, Pray for for us. Muli po, maraming salamat sa inyo pong lahat na sumusubaybay sa ating banal na misa. Dahil po panahon na ng Kwaresma, ina-announce ko na po sa inyo ang ating Grand Healing Mass for the season of Lent. Ito po ay meron ding kasamang Lenten Recollection. Ngayong pong paparating na March 21. Saturday po ito, Sabado, alas 8 po ng umaga. Gagawin po sa Brenz Giao Convention Center. Dito po sa City of San Fernando, Pampanga. Madali lang pong hanapin. No? Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Nandito lang po ito sa sentro ng San Fernando. Muli po, March 21, Saturday, magbubukas po ang mga pintuan para kayo makapasok, para kayo ay makakuha ng upuan. First come, first serve po, alas 6 po ng umaga. Pero mag-start po ang ating Lenten Recollection, alas 8, at susundan po ito ng banal na misa, at pagkatapos po lahat na mag-a-attend ay i-anoint ko po pagkatapos ng misa. So save the date, March 21, dito po sa Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Mga kapatid, katutuwa ng Diyos kung tayo'y magbabalik loob sa Kanya. At ano po ang paraan ng Diyos? Yung paulit-ulit, pabalik-balik na pangungulit niya sa atin. Sana wag po tayong mainis sa Kanya. Wag din po tayong mainip sa pagbabago ng ibang tao. Tandaan po natin that conversion needs stillness. Other people are struggling also to change. Pero bago mo naisin ang pagbabago ng iba, sana mag-umpisa muna sa iyo, baguhin mo ang iyong sarili. Matutuwa ang langit kapag merong isang makasalanang nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos. Pero mas ikatutuwa ng langit kung ang nagsisising yon at nagbabalik loob ay ikaw. Ano ang kailangan mo nang iwanan ngayon sa iyong buhay? Ang conversion po, ang pagbabalik loob sa Diyos, ay hindi lang pagtalikod sa kasalanan, pero ito din po ay pagharap sa Diyos. Kailangan natin yon para tuloy-tuloy ang ating pagpapakabuti, ang ating pagpapakabanal. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo maniluhod na may abot sa kungsod. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo maniglubod na may abot sa puso.
Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, manigluhod, na may abot sa kungsuot. Kami nagbabagong buhay upang aming paghandaan ang oras ng kamatayan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, maniluhod, na may abot sa kungsuot. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote mag-iyakan. Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Gutom tayo, manigluhod, na may abot sa kungsuot. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoon aming mahal. Patawad ang kahilingan ng iyong bayang hiniram. Magsisi tayong mataos, halinang